Good morning, good afternoon, good evening mga Mars and Pars! Yung bibigyan nga ng extra job. Tapos yung job na yun ay gumawa ng swan towel. At ito na nga. Si Maring Queenie nyo ay hindi masyadong magaling dito. Patay ako nito. Pero sabi ng ka-workmate ko, no need yung sobrang ganda. First, isang beses ko pa lang kasi ito nagawa eh. Tingnan natin kung successful si Maring Queenie this time. Ang easy lang nito tignan sa YouTube, pero pag nagawa na, naku po, ang hirap. Yan, tignan natin daw be kung marunong ang Maring Queens. Nahihirapan sa kalisod. O, diba? Tapos, ano nga yung next? Ano nga yung next? Ganyan. Ganyan ba yun? Na nagkadimaong Mars. Mars. Nahihirapan na sa kalisod si Mars. Tingnan natin to kung perfect yung ating swan towel. Tapos dati nung nasa Pinas pa ako, marunong ako gumawa ng mga ganito. Pero ngayon kasi, hindi ko masyadong nagagawa. Ay hindi na marunong si Maring Queenie. Ayan. Okay. Tapos, ganyanin natin. Ang laki naman ng swan mo, Mars. Isa lang to. Tignan nga natin kung mag-survive siya. Kasi kailangan dalawa, tapos yung hindi matumba ba. Hirap nito gawin. Ayan. Yung isa ay tapos na. Pero hindi pa yan tapos. Dahil dalawa yan sila. Hindi pwedeng isa lang. Mag-lover siguro yung nag-book dito. Towel lang ang katapat pala. Ayan. Ayan. Sinong marunong nito? Taas ang paa. Ayan. Ito. Hindi sana sa akin to. Kaya lang yung mga ka-workmate kong iba, hindi rin marunong gumawa. Ang gumagawa talaga nito ay nag-day off. So, no choice kundi si Maring Queenie. Pero sabi ko naman, I try my best. Pero pag hindi ko to kaya gawin within 30 minutes, suko ako. Ayan. Hello, kinakabahan ni Maring Queenie. Kung tatayo ba to siya? Bakit ayaw naman ikot-ikot dyan? Ganyan lang naman siya, oh. Swan towel. Ayan. Okay, ito na yung isa. Tapos na. Tapos ayaw kasi niya tumayo eh. Alam mo yun, sobrang tigas. Ang lambot niya. Pero pag yung ka-workmate ko ang nagbalot, tumatayo naman. Ganyan. It's time to know if tatayo ba. Tingnan natin. Kasi dyan natin siya ilalagay, oh. Tingnan natin, be. Kung tatayo siya. Ayan. Tumayo ka, please, para isang trabaho na lang ako. Para hindi ako magbalik-balik ba. Ayan, tumba na naman yung isa. Oh, ang hirap mo pala. Ang hirap mong gawin. Tingnan natin kung tatayo siya.
Parang hindi maganda yung paggagawa ng Mars. Yan, liit. Ang liit man. Yung pangit. Hindi maganda. Ayan o. Kulang pa. Pagpraktisan ko nga muna to. Kasi dapat may wings pa to dito eh. Ayan o. Meron pa akong isa. Pero hindi siya maganda pagkalagay. Dapat ganyan lang siya. Ganyan o. Ganyan. Saglit nga. Tingnan ko nga sa YouTube. Pag kulang sa skills, andyan si YouTube para turuan tayo. Mag-YouTube muna ako. Tignan ko kung kaya kong gawin talaga to ng perfect. Ayan na yung swan natin. Parang hiwi man Mars. Yung isa. Yan, lagyan natin ng candy. Ganito lang naman yung sabi ng aking boss. Lagyan lang daw ng ganyan at hindi kailangan yung sobrang romantika daw. It's just enough like this. Ayan, oh, nangitlog yung mga swan. Nangitlog ng candy. Yan, hindi ako satisfied dito sa isa. Parang masyado siyang pit-pit ganyan. Okay na siguro yan. Sana hindi ka matumba. Ayusin ko nga saglit. Parang hindi satisfied si Maring Queenie. Si Maring Queenie nyo, hindi satisfied sa ginawa ko. Pero yung boss ko, okay na daw yan. Let's hope na magsistay hanggang dumating yung nag-book dito. Ayan, continue ko muna yung aking paglilinis. Natawa lang ako sa sarili ko kasi hindi talaga ako marunong sa ganyan. Pero, nagawa ko. Wala talagang imposible pag maniwala tayo sa ating mga sarili. Charot! Hugot yan, Mars. Ayan. Ayan, nag-kiss na yung mga swan natin pero maliit lang sila. Ayan. Pagpraktisan ko pa yan next. Dati kasi yung nag-aaral ako, gumagawa kami ng ganyan, tapos yung sa table. Hala, uy, sana umpisa na to ng warm weather namin, no, kasi lumabas yung haring araw. Natapos ko din yung napakadaming trabaho dun sa loob ng hotel. At ito ngayon may energy pa. Punta ng swimming pool kasama si Mixo. Nagyaya kasi si Rosale na swimming yung dalawang bata. Okay, sabi ko sige para may iba din namang ganap si Mixo. Ito, magsiswimming kami. Pick up ko lang si Mixo. So yun, 13 minutes bago alas 4. Hindi ko pala na-charge yung ating camera. Dito na kami sa swimming pool area. Ito talaga si Rosalino. Pag nagkikita kami. Tapos dito sa Uy Mahali. Ang lapit-lapit niya na dito sa swimming pool. No piaste. Because I need to stand there. Kailangan ko kasi tumayo doon para makuha ni Rosalie yung parking. Sana kaya yung babae yun ay. So ayan. Kailangan ko i-reserve to na amin to dito. Kunti lang kasi yung parking eh. Ayan o. Tapos dito. Ito na lang yung may space pa. Ayan. Tingnan natin kung asa na to si Rosalie. Dahil pag hindi siya makapasok dito, doon siya sa labas magpa-park. Lamig tuloy ako. But you're waiting. No, we are waiting them because they're not yet arrived. I don't know where are they. Kasi naghatid pa si Rosalie ng aso niya doon sa lola ni Ellen. Tapos yung lola ni Ellen, taga dito lang din sa city center. Unahan lang din dito sa swimming pool area. We go inside. Oh, wait. Soon we go inside. Ito, excited na mag-swimming. Kanina nung pag-pick up ko sa kanya, natago-tago pa siya. Ayaw niya akong kausapin kasi ayaw pa nga niya umuwi. E di sabi ko, Mixo, we go to swimming. Ang bilis niyang tumakbo sa akin. Parang na-miss niya agad yung nanay niya pag sinabi kong mag-swimming kami. No, they're coming now. Ayun na. Tita is there. Oh, I don't know. It's machine. Ayun, Tita is there. Oh. 'Andiyan na sila. Yan.
Let's go. Let's go. Let's take our stuff. Kunin mo namin yung aming gamit. So, nakapagbayad na ako. At bago kami mag-swimming, mag-gym muna ako. Kasama daw itong mga to sa akin mag-gym. Mixo, you stand down there, babe. How tall you are? How about you, Ellen? Do you want to stand there? Okay. You go. Oh, nagbayad na ako, Day. Oo nga. O, parang na. Oo. Sabihin mo lang, sabihin mo lang na kung kasalin mo. Oo. Dawe? Sige daw, poise. At, just, kumikinto eh. Yan. Okay, poise. Hala na. 1, 2, 3, 4, 5. 105. How about you, Ellen? Okay, si Ellen daw. Tignan natin. Okay. Oh, wait. That one. 10. Tama ba to? 11, 12, 13, 14. 114 centimeter. And Mixo is 105 centimeter. Ha? Yes. Yes, you are taller than Mixo. Yan. Mag-gym muna tayo, nak, ha? Okay. Okay, wait. We go to gym first. Yung bayad ko ay medyo mahal siya, ha? Okay. It's nice. Medyo mahal siya. Kasi ang binayaran ko is 12. Magkano kaya yung gym? Hindi ko kasi kinuha yung resibo eh. Nag-workout kami dito. Pati din yung dalawang kuting nag-workout. Oh, diba? Oh. Akala mo, alam nila mag-workout eh. Pang babae lang pala talaga dito na gym. Pagpasok namin kanina, puro babae. Tapos doon naman sa kabila, merong parang zumba para sa mga kids. Late na namin nalaman na meron palang zumba dyan. Kung alam lang namin, sana pinasok na namin tong dalawa dyan para may gagawin din sila. Ligong-ligo na sila. Sabi ko mamaya pa mga 30 minutes. 40 minutes na kami dito. We are done na. Hi! Sexy na ulit si Maring Gonzalez. Sumbagay do kami. Sumbagay rin. Laki ng mga braso. Laki ng mga braso namin. Parang kayo nang lang dayo. Liit-liit pa Ang liit namin ngayon. Kung gano'n sila kalaki, gano'n na din kami kalaki. Maliit sila dati dahil maliit pa tayo. Ngayon nung malaki, malaki na rin na ulit. Sumasabay tayo sa kanila eh. Excited na sila mag-swimming. Oh, 105 na yan. Tapos si Ellen, 112 ba yung tingin ko sa kanya? 110 nga lang dapat yan eh. Nakasapatos kasi sila dating. Nakasapatos kaya may 2 inch. Ha? We go down. We go to swim na. Pinagsaraduhan na kami dito sa swimming pool. Yung dalawa kumakain pa ng mga ice drop. Oh, ice drop ba yun? Ice cream. Ice cream. Ice cream? Ice cream kahit kuan dito. Ganyan, oh. Lamig, uy. Hindi nga. Nalamig ka? Hindi ako yung nilalamig sa dalawa na kumakain ng malamig. Hindi oh. Iwas ilin wala na yung patong. Ay, grabe. Ay, sarap ng tulog natin ngayon ba? Ay, sarap. Si Ilin tulog ko. Yung bus, sakto ka dahil. So, sumasakay pa kami ng bus. Ayan na yung bus namin. Doon. Malapit lang yung bus. Naku, tagal kaya ang dumating yan doon sa Karhula. Mga kuan din. 45 minutes. 45 minutes. Kasi iba pa nang daanin yan. Oh. Ay. Hoy. Alala namin yan ni Ruby dati. Wala pa kaming sasakyan. Bus lang kami kung saan kami pumupunta. Mixo. Hoy, Mixo, menesine. Memenan auton. Hoy, nako. We go home na. Wala nang tao doon, no? Alas 8 pala mag-close pag weekdays. Tapos pag weekend, 9 o'clock. Siguro. Ganun pala yan sila. Sige na, Mixo. Nahadan. Bye-bye. See you next time. Asus. Hali daw.
Hali Ellen. Nahiya. Come here na. We go home. Yes. I saw it. Bye-bye. Grabe to oh. Wala, ice cream pa more. Ayan. Buti pa si Rosalie, ang lapit na ng bahay nila. Kami ni Mixo magdadrive pa ng 30 minutes. Ito na nga lang eh, hindi umulan. Lumabas si haring araw. Ang sarap nito mamaya itulog. Galing sa work. Tapos diretso sa workout. And then nag-swimming. Tapos nag-sauna pa kami. Ay, mas lalong pagod talaga. Yan. Daanan ko muna yung ating Mr. and Mrs. B natin. Wala na naman laman. Wala na namang laman. Dumaan ka pa, Mars. Grabe, lagi na lang wala. Ha? On tuya. Walang laman. Ayan o, nag-gloves pa imong mama. Ay, ole. It's empty. Nothing. No, I don't know why it's empty. They did not throw anything. So we go home na. I'm always bukya dito sa bin na to. Ano kaya ang nangyayari? Hindi na sila masyado nagtatapon. Sana naman lang magtapon kayo ng bonggang-bongga para meron akong makuha, di ba? Ayan, uwi na kami ni Mixo. Nakauwi na pala yung ating pars. Tapos si Mixo, excited na makita yung kanyang tatay. Happy yan. Maganda talaga pag ang bata ay ilabas ba para hindi lang puro gadget yung inaatupag. Pag may energy pa si Maring Queen ilalabas ko talaga si Mixo, pero pag ubos yung energy wala, nasa loob lang kami ng bahay. No. Okay. Takbo yan. Sige, takbo. Sabi ko sa kanya, pagdating namin sa bahay, diretso natulog kasi 8:30 na eh. What you are planning to do? Huh? Don't do that. I want my student. Huh? I want my student. Yan, they feel dizzy na. Ayaw na. Ikaw ha? Basta pa pala yung buhok mo na ko. Pero yung buhok niya ay shiny. Yan, gupitan. Pagupitan na naman kita. Bakit ang tagal nitong elevator natin? Kung pagod ka na, tapos yung elevator ang tagal, di ba? Sige, 3. Let's go and see our cars. Where is my susi man? Mama, Where's my susi? Ha? ilan yung hospital to, Ano pa ginagawa ng ating cars? Ilan yung hospital to, Tama? No, auto. It's there. Sila ko to, no? Yung hospital to. Yung Hofil auto. Nahanap niyo yung kanyang Hospital! sasakyan. Okay, let's go. Don't make any noise. Ito, magdurbil na naman siya. Yan yung sign pag dumating na ang Mixo. Lagi nagdurbil dyan. Tapos mag knock-knock pa. Where's Sissy? Hoy, ano? Oh, this is Bahay namin, ang kalat. masa. Oli! Sus, ang kalat. Ang daming mga damit sa gilid-gilid. Hello. Hello. Hi, Pars. Hello. Hi, Pars. Ayun. Hi, Pars. How are you? Ito na, koti lola. How are you, Pars? I'm fine. Grabe sakit yung aking legs. Natatawa ako dito kay Mixo kasi nag-request na siya ano yung gusto niya sa kanyang kaarawan daw. So, asan na yung ating Mixo? Show it to me daw, be. Sige daw, be. Come here. Kasi
Kasi kanina niya pa nagsasalita mag-isa dito. Tapos sabi niya ito yung gusto ko sa birthday ko. And also Okay. Now, we sleep na soon, ha? You want that toy? yes. Of course, toy naman to lahat dito, Mars. Ano ba akala mo, Mars? Naantok na din si Mars, eh. Nakapagod na. Daw, be, share daw to me, be. Share daw. I don't yet know. Yan, no? Hey, don't even know how to see. Ah, what is this? Shark. Mahal naman ito na. Shark. Just for a toy. Mahal, 50. Hindi ka talaga namin siya binibilhan ng Mama, I yung want. mahal talaga. Bumibili kami yung mga tag 5 euro. Ang pinakamahal na laruan na bili ko ay worth of ano ba yun? 25 euro. Yun na yun. Pero ito 50. 50 man to, anak. Sleepy. Sleepy. Nag-cover pa sa mouth niya. Sleepy now. We go to bed na because you are tired and mama also is tired. Mama, Mm. look there. Mm. What I want. Okay, show to me. Anong shop ba to, nak? Ayan, no? Nung sumaglit kami dito sa bahay, ito yung nakita niya nasa harap ng door. So, suri kesa lelo Keria. Grabe na yung pagka-OE lelo, Mars. Lelo. Yan, no? Meron kasi silang magazine na hinahatid dito sa amin. Anong shop man to? Ano to? Saan man to siya? Na shop? Ah, La Loqueria Pestifi. You know what I want to buy? What? A book for you. No more toys. Sabi naman yung pagka. Sige na, we change clothes na because we sleep. Noni, let's go. Ayan. Ito, pag ganito na yung ugali niya na magsigaw-sigaw na siya, meaning yan ay antok na at pagod na yan. Kasi pag hindi pa yan siya pagod, mabilis ko lang yan siya patulugin. Pero pag sobrang pagod na niya, ayan. Yan na yung simula ni Mixo na parang hindi mo na makausap ng matino. Ayan. So, yung kurtina ni Maring Queenie dito, kailangan close na para hindi makapasok yung liwanag ba dahil 4:30. Diyos ko po, maliwanag na. Kaya ayaw kong mag-ihi ng 5:30. Babangon ka, tapos pagtingin ko sa labas, ay, maliwanag na. Ay, nako, hindi na ako aantukin. So, ang ginagawa ko, pag naiihi man ako, pinipikit ko yung aking mata, lumalabas dito sa kwarto papuntang toilet, tapos sinisirado ko yung pinto ng toilet namin at yung mata ko nakapikit pa din siya. Ayaw ko kasi tignan talaga yung liwanag dahil pag nakatingin ako sa liwanag, wala na. Hindi na ako makatulog ulit. Nakakapagod ngayong araw na to. Kagabi talaga ay dead na dead kami ni Mixo. Hindi naman dead na. Alam mo, expression lang po yung dead na dead. Meaning yan ay pagod. So kahapon, nung pinatulog ko si Mixo, wala. Naghihilik na din si Maring Queenie nyo. Hindi na kaya ng aking energy kahapon. Humiga kami ni Mixo 9 o'clock. Umidlip. Last tingin ko sa orasan is 9:15. So, yun na yung last na gising ko. Tapos, wala. Tulog talaga ako. Straight talaga yung tulog ko kagabi. Gumising na ako mga 7 o'clock. So, today ay daming ganap. Busy sa work. Si Pars nagluto ng mac and cheese Pars version. Haluatko maistaa? Yummy. Yes. Now, let's taste it.
tasty. At ngayong araw din po pala ay may flowers si Mars. Red roses galing kay Pars. Dahil today is our 8th year anniversary na ni Pars. So, laban lang tayo, Pars. 8-year wedding anniversary na namin. So, may pa-surprise yung ating Pars pagkadating ko. Thank you for the flowers. My pleasure. We don't have any special celebration kasi we already celebrated it. Yeah. Advance in Advance in Philippines. Philippines. But I'm happy with this, and of course, I'm happy of my love life. Charot. Masaya ako sa marriage namin ni Life. Yan yung importante. Diba? Yan. Nalove ako dito sa rose kasi ang ganda. It's very nice and it's so alive. That's cool. It's on the shelf. Bango. Ayan. Dahil galing to kay Pars. Ayan. Minsan lang yan magbigay si Pars ng bulaklak sa akin. Once a blue moon lang pag may okasyon. Ah. Pangit tong lagayan ni Pars. Nilagay niya lang kasi ito sa lamesa. Tapos, hindi ko napansin. Siya mismo ang kumuha. Sabi niya, hindi mo napansin yan. Oh, talon-talon ang marin ko ini. Talon-talon sa sobrang saya. I will use this because it's small. Okay. It's more nice. Yeah. Like small. Yeah. Better. Yes. Yan. Better. Ating flower. Madami lang naman kami nilinisan today. 30 rooms. And tomorrow again, I will go to work tomorrow early. Ah, okay. We have 120 rooms. Uh-oh. Today we clean. Did you inform daycare? Yes, Yeah, okay. I told the daycare. Yeah, that's good. Today we cleaned 102. Oh. Yeah, and my floor was So plenty. 30 rooms. Tapos, dalawa lang kami naglinis. So, 30 rooms. Tag, 15-15 kami. Then, lugi din ako dun sa ka-workmate ko. Kasi mabagal. Medyo may edad na din kasi siya. So, hinayaan ko na lang. Nalate ako kay Mixo ng 15 minutes pick up. Pero nag-message ako dun sa caretaker niya na malilate ako konti. Okay lang naman. May pa-flower yung ating Pars. Dito sa Finland, no, hindi uso dito yung same sa atin, yung bunggahang bulaklak na pwede ka mag-order tuwing may special occasion. Dito wala yung dito. Ganito lang yung nabibili na ganito, oh, ganyan. May one goal na naman akong pagpapraktisan. Gusto ko matuto kung paano mag-arrange ng mga bulaklak, and then bibili ako ng mga yung nirarap nila. Sure, ma'am. Pagpapraktisan ko yon para next time if my friend ako na mag-birthday ay pwede kong gawan. Ayan, ang ganda naman ng pa-roses ng ating Pars. Ayan. Favorite ko kasi ang rose. Ayan. Mixo, oh, I have flower! Nagsilos! I have flower from Easy! Hindi siya makatingin dito sa bulaklak ko. I have flower! Ikaw talaga, IT, ha? I have very nice flower from Easy. Hindi siya makatingin. I love you, Mixo. I love you, Mixo. Varohiha. Tapos kanina din umaga, nung doon kami sa bed. Then ginising ko si Mixo. Gising si Pars nung ginising ko si Mixo.
binati niya ako tapos nag-hug kami ni Pars. Natawa din kami kay Mixo kasi biglang yumakap din sa akin. Marunong talaga siya magselos eh. Ayan, ang ganda naman ang ating bulaklak. Saan kaya ito nilagay? Alam ko na kung saan ito. Tamang lugar. Look, Rakas, oh, it's so nice. Joo. Wow. Yo, I will eat also. Start now. Okay. Ayan, yung pa-flower ng ating Pars. Oops. Ayan. Maganda talaga basta maliit yung flower vase para intact siya ba. Yung pinaglagyan kasi una ni Pars ay Joo, Miksu. medyo malaki. Yan. Isi Dito nyt natin pääse. ilagay. Tanggalin ko muna yan. Mitä siellä nyt? Ito natin Isillä siya on tää nyt ilagay. omat jutut, Mikael. Ayan. Mikä nyt on hätänä? Nice. Makapag my day nga. Ayan. Ai toi on just se. Maganda siya dyan. It will last. Joo. Ang sarap talaga sa pakiramdam basta makatanggap tayo ng flowers Sorry. from our loved ones, you know. Naiyak-iyak pa ako niyan kanina. Inabot ni Pars. Wala, I'm happy lang. Masaya lang ako kasi binigyan ako ng bulaklak ni Pars. Hindi yan palagi nagbibigay ng bulaklak. Every occasion lang talaga yan siya nagbibigay sa akin ng flower. Kaya kanina sabi ko, thank you very much. I have flowers. I have flowers, so kain muna kami ni Mixo. Madami pala kaming food. Merong macaroni. Tapos, meron pa kaming natira dito na salmon soup. Nagluto to si Pars last day. Ayan, ang sarap talaga yung uwi ka na may pagkain na hindi ko na kailangan mang halukat dun sa ref. Ito, may ready na food. So, kain muna ako. Kailan lang ba yun na itong mga rubber plant ko dito ay nilipat ko sa mas malaking pot. Tignan nyo po yung kanyang mga dahon. Ayan, may biglang lumabas. Wala man yan nung nilipat ko last week. Ayan din. Tapos meron na namang bago. Siguro nagustuhan nito ba? Yung space, yung area niya dahil malapit sa liwanag. Tuwang-tuwa ako nung makita ko, hala, may bago na naman. Dito pala talaga yung perfect place para dito sa mga ficus ko or rubber plant. Ano ba tawag nito? Kasi nung binili ko to, ang nakalagay sa name tag niya ay ficus. So sabi din ni Bianan ay ficus din to siya. Yan, diligan ko lang to. Yung mga orchids ko ay niligan ko na yan kahapon. Ito lang kasi medyo basa pa kahapon. No, tuwang-tuwa ako dito sa ating mga ficus kasi na more dahon na naman. Ito, lumabas na talaga yung kanyang bulaklak. Dahil medyo pagod na kami dito, nakakapagod na tong weather namin na alam mo yung mula November pa tong weather namin dito, walang katapusan. Nagligpit pala si Pars dito. Kasi kanina, medyo makalat yung bahay pag alis namin ni Mixo. Kasi kahapon, naggala-gala si Maring Queenie at si Mixo. Then pag uwi namin, wala na. Mga fagoda. Hindi ni si Pars. Day off kasi ni Pars ngayon. Tapos, anniversary namin. Medyo tahimik yung aming anniversary ni Pars ngayon. Hindi gaya sa previous 7 years na lagi kaming nagsiselebrate. Kasi bukas kasi may check-up si Pars sa tummy niya at today ay hindi siya dapat kumain. May iniinom siyang gamot para i-empty yung kanyang tiyan and then bukas ng umaga
meron siyang check-up dun sa hospital. So, isang rason kung bakit hindi kami nag-celebrate talaga na kumain sa labas. Kasi usually kumakain kami sa labas, yung dinner lang ba. Pero ngayon talaga ay hindi pwede. So, next time na kami mag-date. Mira sila on? Tyhjennettiin sohvan alusta. Okay. Ayan. So, kaya hindi maganda masyado ang pakiramdam ni Pars natin. So, hindi na ako naggala-gala pa. Dahil masama yung pakiramdam ni Pars. Bukas, magbabas lang si Pars punta doon ng hospital. Gusto niya sana ihatid ko. Kaya lang, yung work ko, papasok man ako ng alas 8, tapos yung kanyang check-up ay alas 10 ng umaga. Tapos 30 minutes. Buti na lang naalala namin, sakay na lang siya ng bus. Dahil yung bus stop namin dyan ay sobrang lapit lang naman. 2 minutes walk ka lang, andyan ka na sa bus stop namin. So bukas magbabas na lang siya. Kung wala lang sana akong work, ako ang maghahatid. Mahal kasi ang taxi eh. Galing dun sa hospital talaga namin, yung malaki, nasa halagang 30 euro. Tapos back and forth si Pars niya, 60 euro eh. Malaking halaga na yung 50 euro or 60 euro dito sa amin. Isang linggo na namin yung pagkain, ibili namin yun. Doon na lang siya sa bus na tag 350 ang bayad. Tapos ano lang naman din ang biyahe, 30 minutes galing dun sa Kotka. Straight lang din naman yung kanyang sasakyan na bus. Hindi naman lipat-lipat pa ba, isang sakayan lang. Yan. Medyo expert pa ako sa bus dahil 3 years din akong nagbabas dati nung wala pa akong sasakyan. Kung saan man ako pupunta, laging bus. At meron mang work si Pars, hindi niya ako maihatid. So kami magbabarkada dito, bas-bas lang talaga. Yan ang buhay namin dati. Sakay ng bus. Sayang nito ba oh? Gawa ni Pars na, luto ni Pars na salmon soup. I-save ko na lang kaya itong sabaw. Tapos pag meron kaming salmon, pag meron akong makuhang salmon sa dumpster, ito, sayang kasi siya, i-save ko na lang yan. Ilagay ko siya sa plastic. Masarap pa naman yung salmon ni Pars. Sana meron pa kaming plastic dito na pang freezer. So, ito na lang. Ziplock. Yun, sayang ba? Hinayang ako dyan sa sabaw. May time talaga na may ganitong ugali si Maring Queenie na lahat na lang sinisave. Ito, kahit sabaw lang yan, masarap po yan siya, as in. Hindi po ako nagbibiro sa inyo. Yan. Instead na itapon, isang kaldero kasi yung niluto ni Pars eh. Para hindi masayang. Isi-save natin. Hindi, pag meron ako salmon, may sabaw ako doon. Initin ko lang doon. Diba? Freezer. Ayan. Basta, lipat ko lang to. Madami din itong makukuha ko nito. Ihugasan ko yung kaldero. Dahil sayang din naman kung itapon ko siya. Yan. Lagyan natin yung pangalan. Load ninyo po, ang dami. Susulatan ko to. Para alam ni Pars. Baka kasi magtaka siya ano to. Lagay lang natin to sa freezer. Edi. Okay na. Saan yung ating pintel pen? Lagyan natin ng salmon soup. Salmon soup. Ayan. Tipid yan, Marcy. Salmon soup.
Nagtataka talaga to si Pars pa pag nagkalkal siya doon sa freezer namin. Dami yung hangin sa plastic. Tingnan natin. Yan. Pa-dry ko muna yung pintil-pin dyan na ink. Kasi basa pa siya. Salmon soup. Ha? Ang pangit ng sulat ko. Pinakita ko pa talaga sa inyo. Mixo! Ano ba ito mga pinamili ni Pars? Uy. Tapos no, mayroon siyang binili na ano to? Soup din siya. Tapos Nutella. Nabili niya lang ng 99 cents. Baka kasi magustuhan ni Mixo yung chocolate. Tapos ito. Dahil kahapon nga, nag-start siya na sabaw-sabaw na lang yung kinakain ni Pars. Para today, mas easy na lang sa kanya. Gutom na nga daw siya. Tapos kanina, nagluto siya ng mac and cheese. Hindi niya daw yung tinikman. Sabi ko, masarap naman. Which is, totoo naman talaga. Masarap talaga yung luto niya kahit hindi niya tinikman. Baka kasi magtampo siya sabihin kung hindi masarap. Pero ang totoo, masarap po talaga siya. Naubos nga ni Mixo yung kinain niya eh. Yung hinanda ni Pars sa kanya. Yun yung wedding anniversary ni Pars sa akin. Nagluto ng mac and cheese tapos flour. Masaya na si Maring Queenie doon. Hindi naman kailangan talaga yung bonggang-bonggang celebration, di ba? Kasi yung pagmamahalan yung mag-asawa, kailangan, ano yan, every day, every month, every year, charot, ganon. At huwag kalimutan magpasalamat sa Diyos na dumating tayo sa ganitong year na lagi kami masaya ni Pars. Ayun. So, kailangan ko pala i-check yung aking tax information kung kailan ang last noon na mag-change ba. Madami kasi akong dapat isulat doon. I-check ko muna. Kasi ano na ngayon, May na. That's all for today mga Mars and Pars. So mag-i-end na po tayo ng ating vlog. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa channel namin at sa mga bago pa lang po dito. Welcome po, and please don't forget to subscribe and click the notification bell para po updated ka sa ating next video. If nag-enjoy naman po kayo sa ating vlog today, please like, comment, and share this video. See you po sa next vlog. Good night po sa inyong lahat.